ito na nga mga kababayan. Yung sunod po nating pag-uusapan ay patungkol po dito mga kababayan sa Korte Suprema. So eto mga kababayan, si Leila de Lima, si Trillanes ay nagbanta, no, or may warning dito sa Supreme Court or Korte Suprema na mga opisyalis na may possibility ma-impeach sila. Nako, kung naalala nyo mga kababayan, ay pina-impeach po noon si Corona. Yeah, kung naalala ninyo, Chief Justice Corona. Kung naalala ninyo, di ba na-impeach yun? Maraming ini-impeach mga kababayan. Si ano pa? Si Maria Lourdes Sereno. Sereno ba o Serrano? No? Marami mga kababayan. Kaya ngayon, may babala si dating senador at ngayon Congresswoman Leila de Lima na posibleng ma-impeach itong mga panauhin or personalidad sa Korte Suprema. So ito po mga kababayan, no? Basahin ko lang po. Ayan po. So nakalagay dito, de Lima iginiit na posibleng maharap sa impeachment ang mga justice ng Korte Suprema. Nako mga kababayan, mahirap yan. Si de Lima palaman galing din dyan. Secretary of Justice yan si de Lima eh. So actually mga kababayan, matalino itong si de Lima. At ang pagkakaalam ko nga, advisor pa ito ni Boying. Yeah? Siya ang advisor ni Boying Rimulya. So ito mga kababayan, gaano ba katotoo itong balitang ito na posibleng ma-impeach? No? Ito po posibleng ma-impeach. O, dito na lang tayo sa Google mga kababayan para mabilis. Ayan. Posibleng ma-impeach ang mga Korte Suprema hindi. Wait lang. Ayon kay Congresswoman Leila de Lima, may possibility ma-impeach ang mga nasa Korte Suprema. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin itong sinasabi ni Leila de Lima. May ads lang mga kababayan. Ito po. Pakinggan natin. May paglihis ang Korte Suprema sa letra at diwang nasa saligang batas ukol sa bantay at magkahiwalay na kapangyarihan ng hudikatura at lehislatura. As the latest SC ruling closes several doctrinal loopholes in its original decision, the court also took the opportunity presented by the motion for reconsideration to restructure, refurbish, and refine novel doctrinal pronouncements via an addendum to the original ponentia. As such, this second decision appears to me as not merely a denial of the MR or an affirmation of the original decision. It reads like an altogether new decision, but with the same result. By redefining what constitutes the initiation of impeachment and by converting legislative inaction into a constitutionally operative act, the court has crossed from interpretation into legislation. It is judicial legislation, well-intentioned perhaps, but constitutionally infirm, because it straitjackets a co-equal branch through judicial overreach. The Supreme Court has not merely reviewed the House's compliance with clear constitutional commands, it has rewritten the operating manual for impeachment initiation. It has supplied new rules, new timelines, and new consequences that are nowhere found in the text. The effect is to discipline the procedure that the Constitution left for Congress to decide. This sets a very dangerous precedent that weakens separation of powers by transforming impeachment from a political safeguard into a judicially managed process contrary to the design and spirit of the Constitution. So yun po yun mga kababayan, yung ipinaalam ni Congresswoman Leila de Lima. So sa totoo lang mga kababayan, dito sa sabi ni de Lima ay pwede daw
magamit ng bawat politician itong mga personalidad sa Korte Suprema para pagtakpan, no, itong kanilang mga katiwalian, or kung sakaling sangkot man sila or dawit sila sa pagnanakaw, ay pwede po nilang gamitin yung panangga itong nasa Korte Suprema, mga kababayan. Kaya ito nga, si Senadora Laila de Lima may babala or may banta or may warning na kung ipapatuloy, no, ng taga Supreme Court itong kanilang ginawa na pagkampi kay Sara, ay may possibility na kapag may mag-ahain, no, ng unang-una, mga kababayan, disbarment, no? Pangalawa ay ma-impeach pa. Nako. So, yun po yun mga kababayan, yung sinabi ni Congresswoman Laila de Lima. So, saan pa yung isa? No, dalawa po yun mga kababayan. Ito pa yung isa. Ayan, Rep de Lima sa desisyon ng unconstitutional. So, ito po ang balita ngayon. Ito, mga kababayan, nakalagay, Laila de Lima hindi sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment. May paglihis ang Korte Suprema sa litra at diwa ng nasa saligang batas. Tumuwid na ang hukuman mula sa impyernong pagpapaliwanag ng batas patungo sa mismong paggawa ng batas. Nakatakda ito ng isang lubhang mapanganib na president na napapahina sa paghihiwalay ng kapangyarihan. Ayan, ito na nga mga kababayan. Patay tayo dyan. No? So, hindi po malayong mangyari yan mga kababayan, kasi kung naalala ninyo noon kung si Rino at saka sino pa yon mga kababayan na tinanggal, si Corona ba yon, no? Chief Justice pala yon, Corona, no? Ganyan din na impeach, tapos si Rino na impeach, tapos magulat na lang tayo si Sara, di ba? Si Sara ay magkaroon na lang yung bracket sa liig bigla na parang si Gloria. Bracket sa liig bigla na parang si Gloria, no? Parang kung naalala ninyo mga kababayan, no? Magugulat tayo diyan si Sara, no? Pagkaramdam na niya na malapit na itong impeachment niya at magko-convict na siya, magugulat kayo niyan, magkakaroon siya ng wheelchair, magkakaroon ng neck brace. Di ba? Nako, abangan natin yan mga kababayan. No? Halata naman talaga, Kent, ang ginawa ng Supreme Court pabor sa Duterte clan. Ayan, Ma'am Lynn Sudo, maraming salamat po ma'am sa 1,000 yen super chat. Thank you so much po ma'am. So, ngayon, mga kababayan, ganito po yan. Natatawa tuloy ako. Meron akong nabalitaan. Ito chismis to Huwag niyong paniwalaan. Chismis ito mga kababayan. May nakarating sa akin na isang balita na kung sakali daw madagdagan at magiging 4 o 5 ulit itong impeachment complaint laban kay Sara, ang nakarating sa akin is magre-resign daw si Sara pagka Vice President para iwas siya sa isyong impeachment complaint. So, ganito kasi mga kababayan, dalawang klase lang po ang pagpipilian ni Sara dyan. Kasi una, ang Korte Suprema may possibility na ma-impeach itong mga panauhin dito dahil sa isusulong ito ng mga mambabatas. Kadalasan pa kasing mga kongresista ngayon mga kababayan ay mga puro-puro abogado. So, may possibility na matanggal itong si Leonin. So, bukod naman dito kay Sara, kung sakali man na nagipit na siya or naipit na talaga siya dyan sa impeachment, wala na siyang takas, either makonvict siya, makulong ng walang piyansa habang buhay pa. So, ang gagawin niya mga kababayan, para hindi siya ma-convict, hindi siya makulong at makasuhan sa korupsyon, ay magre-retiro daw siya bilang Vice President para makapag-prepare at makapaghanda sa 2028. Yon ang nakarating sa akin, mga kababayan. Kasi ramdam na daw kasi ng mga kampo ni Sara ngayon, mga kababayan, na hindi talaga medyo magaan ang ebidensya dito. Medyo mabigat po talaga
itong bagong file laban sa kanya na 2 impeachment complaint. No? Mabigat. Kasi kung naalala ninyo, mga kababayan, ay diniklara po ng Korte Suprema ng unconstitutional itong impeachment ni Sara dahil binilisan daw yung bayo. Kaya nung binayo ng mabilis, nasaktan, nahapdian, ayaw na umulit. Kaya ang sabi ng Korte Suprema ay unconstitutional. Di ba? Sa madaling salita, bakit daw ninyo sinubrahan yung file? Bakit nyo sinubrahan na ganyan? Parang brutal na daw ang nangyari kay Sara. Kaya, yun ang dineclared ng Supreme Court. So, sa ngayon mga kababayan, ang bukod tanging diskarte dyan para hindi ibasura ng Korte Suprema ang impeachment ni Sara ay ang mga panauhin dyan sa Korte Suprema dapat ang i-impeach. Diba? Kasi sa ngayon si Sara wala na yan parang bulaklak lang yan na utot-utot yeah? Kahit saan mo dalhin mabaho. Pero kung pagdating sa eleksyon para tumakbo siya, wala na pong chance manalo yan, mga kababayan. At may possibility pa nga dito na magkaroon tayo ng mga kababayan ay aminin niya. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, itong impeachment ni Sara, simple lang to aminin niya, tapos ang issue. Or, hayaan niyang imbestigahan, hayaan niyang kalkalin, no? Para hindi siya magmukhang guilty. Kasi minsan yung iba mga kababayan, sa sobra nilang defensive, na guilty na. Diba? So, yun po yun mga kababayan. Ayan po, sabi ni Laila de Lima kay Sara Duterte. So, ngayon mga kababayan, yun lang po yung ating pag-uusapan. Actually, mga kababayan, 2 topic lang po talaga yung nakuha ko patungkol dito sa pagdesisyon ng Korte Suprema at posibleng mapa-impeach itong mga panauhin sa loob ng Supreme Court, mga kababayan. No, maganda kung mag-resign at makulong na yung daming kaso sa Ombudsman. Actually, Ma'am Lilito Nini, yan na nga lang talaga ang panangga ni Sara ngayon, mag-resign para hindi ma-impeach. Kasi ganito mga kababayan, kung sakali man na matuloy itong impeachment ni Sara at na-impeach si Sara, once kasi ma-impeach ka, hindi ka na pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, maskin basta, bawal. Maskin magwawali sa kalsada, hindi ka na pwedeng papasukin yan. Kasi nga, na-impeach ka So once na-impeach ka, ibig sabihin dyan, may kasalanan ka na kasi ultimo, 'di ba? Ginagamit mo na yung mo So ganun 'yun mga kababayan. So maraming salamat po, no? Mag-ingat po kayo palagi.